Sa mabilis at modernong takbo ng mundo, ang mga salita pa rin ng Diyos ang dapat gumabay sa tao. Pakinggan natin ang mga payo ng Diyos na may malaking kinalaman sa ating buhay at pamumuhay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Ito ang payo. Ano ang ginagawa mo kapag may problema? Kapag may problema po ako, ginagawa ko po yung mga bagay na alam ko po makakapagpapasaya po sa akin. Katulad po ng naglalaro po ako ng mga sports ko po, gaya po ng pickleball. Kumakain po ako ng mga favorite kong desserts tulad ng leche flan, ice cream, halo-halo, at kung ano-ano pa. Nilalapitan ko po yung magulang ko. Sa kanila po ako nagsasabi. Kadalasan naman po kapag nagsasabi ako sa kanila, madalas silang sinasabi na, manalangin ka. Una po, nananalangin, tapos po ina-assess kung paano masusolusyonan po ang problema. Una po sa lahat, ang lagi ko pong ginagawa ay manalangin. Ang una ko pong ginagawa kapag ako po ay may problema, I pause, I reflect, and I pray. Nagde-detox po ako sa lahat ng mga bagay, social media, para mapayapa po yung isip ko, nilinis-linis ng mga bagay-bagay para mawala sa isip yung problema. Pero syempre po, unang-una naman po natin dapat ginagawa ay lumapit po sa panalangin po sa Panginoong Diyos para kung ano man po yung mga iniisip po natin, ihabilin na lang po natin sa Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga mahal naming taga-subaybay. Welcome po muli sa ating program, Ito ang Payo. Ako pong kapatid na Jun Aro. Napakahirap po ng sitwasyon ng mundo ngayon. Kung noong nakaraang taon ay malala, masasabi po nating mas malala ngayong taon. Patuloy po ang labanan sa pagitan ng mga bansa, lalo na po doon sa gitnang silangan. Kaya apektado po ang ekonomiya ng maraming mga bansa at ang karaniwang tao ang siya pong nagdurusa. Apektado po ang tao at ang kaniyang sambahayan sa mga kasalukuyang nangyayari sa mundo. At ang kahirapan, palala ng palala, hindi po ito nawawala. Yung dating pampalipas oras po ng tao para siya ma-inform, para malibang, yung panonood ng balita sa TV, pakikinig ng balita sa radyo, ngayon po hindi na nakakatulong sa marami. Marami kasing nagsasabi na nakaka-stress ng manood ng balita o makinig ng balita sa radyo. At sa halip na malibang o ma-inform, ay nakapagdadagdag lamang sa kanila ito ng kabalisahan. Ano ba ang naidudulot po ng kabalisahan sa buhay ng tao? Pakinggan po natin. Itong itinuturo sa Kawikaan sa 12 at 25, ganito po ang mababasa. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Di po ba totoo yon? At saka ang kabalisahan po nakakaapekto sa kalusugan ng tao. At kapag ang tao po nababalisa, apektado maging ang kanyang paggawa. Hindi rin siya makapag-isip ng matuwid o mabuti. Ano bang isang nagbibigay kabalisahan sa tao? Ang problema. Ang dami po kasing pinapasan ng tao na problema eh. At yung problema, hindi lang sunod-sunod na dumarating. Kung minsan ay sabay-sabay pang dumarating ito. Kaya yung iba, yung problema, yung kabalisahan na nararamdaman nila, nahuhulog po sa kapighatian. Ano naman itong kapighatian? Ito po ay isang matindi o masidhing kalungkutan. Ito rin po ang dahilan kaya ang tao po ay sumusuko na sa problema at nawawala na ng pag-asa. Kaya yung iba, nahuhulog po sa depresyon. Para ang tao po, huwag mahulog sa depresyon. Dulot ng problema o kabalisahan sa buhay na ito, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin ng tao? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Santiago 5 at 13, ganito po ang itinuturo. Pakinggan po ninyo. May problema ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Tinuturo po ng Biblia sa atin na kapag may problema, manalangin tayo. Tanong mga mahal naming taga-subaybay, kayo po ba ay nananalangin? Kanino tayo mananalangin? Pakinggan po ninyo. Sa Mateo 6, ang talata ay 9, ganito po ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo.
Itinuturo po ng Panginoong Hesukristo na sa Ama o sa iisang tunay na Diyos tayo mananalangin. Bukod po sa ating Panginoong Diyos o sa Ama, kanino pa tayo dapat na manalangin kapag tayo po mayroong problema at may nararanasan mga kabalisahan o kahirapan sa buhay na ito? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Hebreo, sa 4:14 hanggang 16, ganito pong itinuturo ng Biblia. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kanino pa po tayo dapat na manalangin? Sa atin pong Panginoong Hesukristo na siyang luklukan ng biyaya. Sa Kanya rin po magmumula ang ating mga pangangailangan. Kaya tandaan po natin yan, mga mahal po naming taga-subaybay. Sa panahong ito na napakatindi ng kahirapan, napakaraming pangangailangan ng tao sa buhay na ito, napakaraming problema, ang lunas na itinuturo ng Biblia, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan lang po natin, hindi po itinuturo ng Biblia na manalangin kay Maria, sa mga santo, o sa iba pang mga Diyos na kinikilala ng mga tao. Tanging sa Panginoong Diyos lang at sa ating Panginoong Hesus, mananalangin tayo para sa ating mga problema. Dalawa po ang maaaring tumulong sa tao sa kanyang mga problema at mga kabalisahan sa buhay na ito. Ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Ang totoo, isa lang sa kanila ang tumulong sa tao. Sapat na para malunasan anuman ang problema o kabalisahang nararanasan ng tao dito po sa mundo. Pero tandaan po natin, mga mahal naming taga-subaybay, ang gagawin natin, pananalangin. Pero paano po gagawin ang pananalangin? Sinong nananalangin ang didinggin? Paano ang panalangin mabisa? Ito pong itinuturo ng Biblia. Pakinggan nating mabuti. Sa Santiago 5, ang talata po ay 17. Ganito po ang ating mababasa. Ang mataimtim na panalangin ng taong matuwid ay mabisa. Tinuturo sa atin ng Biblia yung panalangin mabisa. Mayroong dalawang katangian ng nananalangin para yung kanyang panalangin ay maging mabisa. Ano po yung isa? Una, ang sabi ng Biblia, ang mataimtim na panalangin. Sa makatuwid, kinakailangan po ang panalangin ay taimtim. Kapag sinabing taimtim, yun po'y taos-puso, seryoso, maalab. Ano po ang ikalawa na dapat masumpungan doon sa nananalangin para yung panalangin maging mabisa? Ang sabi ng Biblia sa atin, ang mataimtim na panalangin ng taong matuwid. Sa makatuwid, yung nananalangin, kinakailangan nasa uring matuwid. Sino ba yung matuwid? Yung laging sumusunod po sa mga kalooban o kautusan ng ating Panginoong Diyos at wala po doon sa paglabag o sa pagsuway. Ginagarantiyahan ng Biblia, ang mataimtim na panalangin ng taong matuwid ay mabisa. Kaya mga mahal naming taga-subaybay, napakahalaga po ng tao, huwag matukso, huwag mahulog sa paggawa ng masama para malunasan po ang kanyang problema o kahirapang nararanasan sa buhay na ito. Halimbawa, ang problema ay kahirapan. Hindi dapat na matukso o mahulog sa paggawa ng masama o sa masamang paraan ng hanap buhay para malunasan ang kakapusan ng pangangailangan. Hindi rin po tama, hindi dapat na magnakaw. Hindi rin po tama na gawing takbuhan ang alak o droga bilang panlunas di umano sa problema. Ang mga gayon po ay hindi lunas kundi lalong nagpapabigat sa problema po ng tao.
Ang Panginoong Diyos po ang dapat dulugan ng ating mga problema sa pamamagitan po ng mga pananalangin. Tinuturo sa atin ng Biblia, tandaan po natin yan. Kapag may problema, manalangin. Kailangan lang ang panalangin ay taimtim at ang nananalangin matuwid o nasusumpungang sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. Ano po ang garantiya ng Biblia kung ang nananalangin sa Diyos ay matuwid o masunurin sa kanyang mga kalooban uutos? Pakinggan po ninyo. Sa ikalawang kronika, 6:14, sa The Living Bible, babasahin na po namin sa wikang Filipino. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo. O Panginoong Diyos ng Israel, walang ibang Diyos na tulad mo sa langit at lupa. Ikaw ang Diyos na tumutupad ng iyong mabubuting pangako sa lahat ng sumusunod sa iyo at sabik na tumutupad ng iyong kalooban. Ginagarantiyahan po ng Biblia na lahat po ng sumusunod o tumutupad sa mga kalooban ng Diyos ay tatanggap po ng kanyang mabubuting pangako. At ano pa po ang napakahalagang dapat isaalang-alang? Para ang nananalangin, tiyak po na diringgin ng Diyos. Dinggin po ninyo. Sa awit, sa 4 at 3, ganito po ang nakasulat na itinuturo po sa atin ng mga banal na kasulatan. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng Panginoon akong kanyang hirang dinirinig niya sa pananawagan. Ano pong dapat na isaalang-alang para ang nananalangin, dinggin po ng Diyos sa kanyang pananalangin? Kinakailangan po hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kapag ang tao hindi po hinirang ng Diyos, nagsasagawa man siya ng mga pananalangin, ay wala po siya sa uri ng nananalangin didinggin po ng ating Panginoong Diyos. Sino po bang kinikilala ng ating Panginoong Diyos na mga hinirang niya sa mga huling araw na ito? Ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Malugod po namin ituturo sa inyo yan. Patuloy po kayong sumubaybay, manood sa mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Dumalo po sa isinasagawa naming mga pagsamba at mga pamamahayag para po maituro namin sa inyo ang mga katotohanan ito. Sa mga kaanib naman sa Iglesia ni Cristo na sumusubaybay ngayon, lagi po nating tandaan ang itinuturo sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kung mapanalanginin na tayo, lalo tayong maging mapanalanginin sa mga panahon ito. Inaanyayahan po namin kayo na sumubaybay pa sa iba pang mga religious programs ng INC TV, INC Radio, at sa YouTube channel ng Iglesia ni Cristo na Seek the Truth. At kung meron po kayong paksang nais ipatalakay, ay maaari po kayo mag-email sa amin. Ito ang payo@incradio.net. Nawa po nakatulong sa inyo ang palatuntunan ito. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay inaanyayahan namin kayo sa isa pong maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa patuloy na pagbibigay mo po ng payo sa amin sa palatuntunan ito. Tulungan mo po kaming lahat masunod ang iyong mga payo. Sa mga dumarating na problema sa buhay namin, mga alalahanin, mga kakapusan ng pangangailangan, tatawag at mananalangin po kami sa iyo. Tulungan mo rin po kaming lahat makarating sa uri ng mga nananalangin diringgin mo para wag pong mabigo ang aming mga pag-asa, kundi kamtan namin ang iyong mga pagpapala at ang iyong mabubuting pangako sa iyong mga hinirang. Panginoong Hesus, pakipamagitan mo po kami sa Ama. Payagan mo rin po na ang mga sumusubaybay sa palatuntunan ito, lalong mga hindi pa po kaanib sa loob ng iyong banal na iglesia, makasama rin po namin sa tunay na paglilingkod sa iyo at sa ating Ama. Ama, sumasampalataya po kaming lubos, patuloy kang magiging patnubay ng iyong mga hinirang sa mga nagaganap ngayon sa mundo. Ikaw po ang magbibigay ng proteksyon, ikaw po ang magbibigay sa amin ng kaligtasan sa lahat ng uri ng mga kapahamakan. Ingatan po higit sa amin ng tagapamahalang pangkalahatan, maging ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Ang lahat po magalang naming hinihiling sa iyo, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.